Kasalukuyang nag-aayos si Anika ng kanyang sarili sa kanyang silid. Dadalo sila ng kanyang amang si Mang Andres sa isang birthday party. Kaarawan kasi ng kaibigan nitong si Ramil na isang negosyante. Tinignan niya ang refleksyon sa salamin. Nang makitang maayos ang kanyang itsura, ay lumabas na siya ng silid. Sakto naman na lumabas na ang kanyang ama sa silid nito. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. "Napakaganda mo ngayon, Anika. Manang-mana ka sa iyong ina." Malungkot na sabi ni Mang Andres. Lumapit si Anika sa ama. Alam niyang miss na nito ang kanyang inang si Danica. Namatay ang kanyang ina dahil sa sakit na colon cancer. 3 taon na ang nakakalipas. "Namimiss mo si Daddy na Dad? Ako rin naman, namimiss ko rin siya. Pero ganun talaga, hindi natin hawak ang buhay natin. Nandito naman ako, Dad, kaya wag na kayong malungkot. Pwede rin naman kayong mag-asawa ulit para may katuwang kayo sa buhay." Pangungumbinse ni Anika sa kanyang ama. Ngunit umiling lamang si Mang Andres. "Hindi ko kayang palitan ng iyong ina, anak. Mahal na mahal ko siya. Baka kung mag-asawa ulit ako ay maging komplikado ang lahat. Alam mo naman na may stepmother na ayaw ang anak ng kanilang asawa, hindi ba?" Tanong ni Mang Andres. Napatango naman si Anika. Tama ang kanyang ama. May mga ganoong pagkakataon nga. Kung yon ang gusto ng kanyang ama, irerespeto niya yon. Wala namang problema sa kanya kung mag-asawa ulit ang kanyang ama. Iba pa rin kasi kapag may katuwang sa buhay. Baka hindi pa siguro ito nakakalimot. Tumangu-tango siya. "Sa bagay, may point ka naman, Dad. Kung sakali man na ayaw mo na talagang mag-asawa, desisyon mo na yan. Ang may papangako ko lamang, kahit magkaroon ako ng asawa, ay aalagaan ko pa rin po kayo pagtanda nyo. Kahit na may pera tayo, iba pa rin ang pag-aalaga ng isang anak." Pangako ni Anika sa kanyang ama. Ngumiti ang kanyang ama at hinalikan siya sa noo. Niyaya na siya nitong umalis. Pagdating ni na Anika at Mang Andres sa function hall ng isang sikat na restaurant sa lungsod, hindi maiwasang humanga ng dalaga sa ganda at ayos ng paligid. Talagang pinaghandaan at hindi biro ang halagang ginastos para sa okasyon na iyon. Napatingin siya sa kaliwa ng tawagin ng pangalan ng kanyang ama. Lumapit ang isang Ginoo. "Mr. Ramil Ovejera, happy birthday!" Maligayang bati ng kanyang ama. Sabay abot ng isang maliit na box. Siya pala ang may birthday ngayon. Natawa ang Ginoo. 60 anyos na si Ramil. Pero hindi yun halata. Parang nasa 50 pa lamang ito dahil sa tayo nito. At hindi pa ganoon kakulubot ang balat. Kung mapera ka nga naman, pwede kang magpaderma para magmukha kang bata. "Nako, masyado namang formal yan pare. Mabuti at nakupunta kayo ng anak mo." Biro ni Ramil. "Oo naman, gusto ko rin na makilala ka niya. At syempre makilala rin niya ang iyong nag-iisang binatang anak. Anong malay mo magkagustuhan sila? Hindi na tayo mahihirapan pa, hindi ba? Baka maging magbalay pa tayo niyan." Ganting biro naman ang kanyang ama. Alam ni Anika na biro lamang iyon, pero parang iba ang kutob niya. Parang may malalaman siyang hindi maganda. O baka sa isip lamang niya iyon. Hindi naman siguro magagawa ng kanyang ama na ipagkasundo siya sa lalaking hindi niya naman mahal. Tumingin kay Anika si Ramil. Pinati niya ang Ginoo ng maligayang kaarawan. Sinamahan sila ni Ramil patungo sa kanilang mesa at pagkatapos ay nagpaalam saglit. May waiter na lumapit sa kanila at naglapag ng 2 kupita ng wine. "Mamaya, ipapakilala kita sa anak ni Ramil. Gusto ka rin niyang makilala, anak. Kakauwi niya lang galing sa Spain," sabi ng kanyang ama. Tumango na lamang siya. Kung ipapakilala lang pala si Anika, walang magiging problema yun sa kanya. Nagsimula na ang program ng okasyon. May mga nag-perform, kumanta at sumayaw si stage. May mga nagbigay ng mensahe para sa birthday celebrant, kasama roon ang kanyang ama. Hanggang sa mag-announce na ang MC na pwede na silang kumain. May mga nag-serve na waiter ng pagkain nila sa mesa. Maganang kumain si Anika at si Mang Andres. Masayang nakikipag-usap ang dalaga sa kanyang ama na hindi alam na ang susunod na mangyayari
ang magpapabago ng respeto niya sa kanyang ama. Nang matapos ang programa, nagpasalamat si Ramil sa mga dumalo. Pagkatapos maibigay ang souvenirs, ay tumayo na nga si Anika at si Mang Andres. Nakita ng dalaga si Ramil sa dulong bahagi ng function hall. At may kausap itong binata. Yun marahil ang anak ng Ginoo. Nang matapos mag-usap, lumapit ang dalawa sa mag-ama. Huminto si Ramil at pati na rin ang anak nito. Ilang metro ang layo sa kanila. Reggie, anak, siya pala si Anika, ang anak ni Andres. Nabanggit ko na siya sa iyo noon, hindi ba? Tanong ni Ramil sa anak at tumango ang binata. Yes, Dad. At ang ganda pala niya. Puri ni Reggie kay Anika. Ngumiti lamang siya. Inilahad ni Reggie ang kanang kamay sa kanya. Nice meeting you, Miss Salvacion. Magiliw na sabi ng binata. Walang nagawa si Anika kung hindi ang tanggapin ng pakikipagkamay nito. Ngumiti lamang siya sa kabinitawan ng kamay nito. Tumingin si Ramil kay Andres. Ano sa tingin mo, Andres? May spark ba sa kanilang dalawa? Sa tingin mo ay may posibilidad ba na magustuhan nila ang isa't isa? Tanong ni Ramil kay Andres. Napatingin si Anika sa kanyang ama. Parang may ideya na siya sa pwedeng mangyari at hindi niya na iyon nagugustuhan. Bago pa man makasagot si Andres, inunahan na ito ni Anika. Anong ibig sabihin nito, Dad? Gusto niyong magustuhan namin ng isa't isa? Para saan? Para sa arranged marriage? Magkasalubong ang kilay na sabi ni Anika. Huminga ng malalim si Andres at tinignan si Ramil at tumango ang Ginoo. Hindi naman ito arranged marriage, anak. Kaya nga kikilalanin niyo ang isa't isa at baka sakali sa ganoong paraan ay magkagustuhan kayo sa isa't isa. Gusto namin ni Ramil na mapalawak pa ang negosyo namin. Mangyayari yon kapag naikasal kayo. May hinaong sabi ni Andres. Umiling-iling siya. Para sa kanya ay ganoon pa rin yon. Dinidiktahan siya ng kanyang ama kung sino ang lalaking mapapangasawa niya. Hindi ako papayag, Dad. Parang dinidiktahan niyo na rin ako kung sino yung lalaking i-date ko at pakakasalan ko. May sarili akong desisyon at pag-iisip kung sino ang lalaking gusto kong makadate. Seryoso niyang sabi, saka naglakad papaalis sa kanila at palabas ng function hall. Pipigilin sana siya ng kanyang ama, pero pinigilan na ito ni Ramil. Hayaan mo munang makapag-isip-isip si Anika. Baka nabigla lamang siya. Mahinaw na sabi ni Ramil. Napairap siya. Kung alam lang niya na ganito ang mangyayari, hindi na sana siya pumunta. Dumiretso siya sa kanilang sasakyan at hinintay ang kanyang ama. Gustuin man niyang mag-commute pa uwi pero hindi maaari. Baka mapano pa siya, lalo na at gabi na. Makaraan ng 20 minuto, bumukas na ang driver's seat at pumasok ang kanyang ama. Hindi nilingon ni Anika si Andres. Nakatanaw lamang siya sa labas ng bintana. Sorry kung nabigla kita, anak. Kapag sinabi ko kaagad sa'yo, siguradong hindi ka pupunta sa birthday ng Tio Ramil mo. Paliwanag ng kanyang ama. Sana nga hindi na lang ako pumunta. Useless ang pagpunta ko roon. Naiinis na sabi ni Anika. Anak, birthday yon ng Tio Ramil mo. Hindi ka dapat nagsasabi ng ganyan. Mahinahon na sabi ni Mang Andres. Lumingon siya sa ama. Okay na sana eh. Pero yung nagdesisyon kayong dalawa na i-date ko ang anak niya, hindi ata tama yon. Galit na sabi ni Anika na medyo napalakas ang boses. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Umuwi na tayo, Dad. Gusto ko munang magpahinga. Sabi na lamang niya. Pinausad naman na ng kanyang ama ang sasakyan paalis. Kinabukasan, sabay na nag-agahan sina Anika at Andres. Walang nag-iimikan sa kanilang dalawa. Dad, sana hindi niyo na ituloy ang pakikipag-date ko kay Reggie. Pakiusap niya. Tumingin si Andres sa kanya at huminga ng malalim. Pasensya ka na, anak, pero itutuloy mo pa rin yon. Hindi naman masama na subukan mo, hindi ba? Anong malay mo? Magustuhan mo siya, hindi ba? Tanong ni Andres. Paano kung hindi, Dad? Siguro hindi niyo ipipilit na maging kami o magpakasal kami. Hindi niyo naman yung sinabi kagabi. Pero alam ko naman na doon ang punta nun. Para saan pa at kailangan naming mag-date kung wala naman kayong balak na ipakasal kaming dalawa? Tama ko, hindi ba?
Tanong ni Anika. Huminga ng malalim si Andres. Anak, wala akong ibang gusto kung hindi ang makakabuti sa'yo. Mabait na bata si Reggie at tiyak na magiging mabuti siyang kasintahan o asawa sa'yo anak. Doon ka na sa kaya kang buhayin. Doon ka na sa may pangarap. Kaya kahit mamatay man ako, sigurado akong magiging maayos ang buhay mo anak. Umiling si Anika. Hindi talaga magbabago ang loob ng kanyang ama. Wala na siyang pagpipilian pa kung hindi ang gawin ng tamang desisyon para hindi mangyari ang gusto ng kanyang ama. Tumango na lamang siya at ipinagpatuloy ang pagkain. Kinagabihan, nagsimula na siyang maglagay ng mga damit sa traveling bag niya. Aalis siya sa bahay na ito. Naiyak si Anika dahil hindi niya akalain na kayang gawin iyon ng kanyang ama. Matapos ilagay lahat, itinabi niya sa sulok sa hindi kita ang kanyang traveling bag. Baka kasi pumasok ang kanyang ama at makita iyon. Nakahiga siya sa mga sandaling iyon nang pumasok nga ang kanyang ama. Nagtulog-tulugan si Anika. Hinaplos ni Andres ang buhok niya. Patawarin mo sana ako anak, pero ginagawa ko lamang ito para sa ikabubuti mo. Malungkot na sabi ni Andres, sakay nalika ng kanyang anak sa noo. Nang marinig ni Anika ang pagsara ng pintuan, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Maaaring masama ang loob niya sa mga sandaling iyon. Samantala 5:00, nang magising si Anika para maghanda sa kanyang pag-alis. Sinubukan niyang hindi makagawa ng ingay habang papalabas siya ng bahay. Tinawagan niya ang kaibigan na si Jenna para ihatid siya sa kabilang lungsod. Nang makalabas siya ng gate, naroon na nga ang sasakyan ng kaibigan at iniintay siya. Kaklase niya si Jenna ng college at may-ari ng isang fast food sa bayan na may 2 branch na. Mayaman rin kasi ang mga magulang nito. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo? Hindi mo ba naiisip na baka mag-alala si Tito Andres sa'yo? Tanong ni Jenna. Naikwento na rin kasi ni Anika sa kaibigan ang pinag-usapan nila ng kanyang ama. Tinignan niya ang kaibigan. Kung ito ang paraan para hindi niya makontrol ang buhay ko, gagawin ko, Jenna. Sobrang nadismaya ako sa ginawa ni Dad. Tatawagan ko naman siya para sabihin na okay lang ako, para hindi siya mag-alala. Hindi ko naman po pwedeng sabihin na gusto kong umalis, tiyak na hindi niya ako papayagan. Malungkot niyang sabi. Napabuntong hininga na lamang si Jenna. Kung yan naman ang magbibigay sa'yo ng peace of mind, ikaw ang bahala. Basta't mag-iingat ka lang ha. Payo ni Jenna. Nagpasalamat siya sa kaibigan. Pinausad na nito ang sasakyan. Dahil maaga pa, nag-stay muna si Anika sa 2 palapag sa bahay ni Jenna. Nabili iyon ng kaibigan noong nakaraang buwan. Pasalampak siyang naupo sa sofa. Naupo naman sa tapat niya si Jenna. Saan ka mag-a-apply ngayon ng trabaho? Kapag sa kumpanya, tiyak na malalaman yun ni Tito Andres. Kapag gusto kanyang hanapin, kayang-kayang gawin yun ng dad mo. Pangaral sa kanya ni Jenna. Napabuntong hininga si Anika. Tama ang kanyang kaibigan. May impluwensyang tao ang kanyang ama. Kayang-kaya siya nitong ipahanap kahit saan man siya magpunta. Bahala na kung saan mapadpad. Basta't disenteng trabaho, ayos na sa akin yun. Yung hindi ako magugutom. Tugon niya. Hindi siya sanay sa hirap. Lumaki siyang nakukuha ang gusto dahil nag-iisa lamang siyang anak. Kaya tiyak na maninibago siya. Pero titiisin niya yon alang-alang sa kalayaan niya. Nagpaalam na si Jenna na magluluto ng almusal nila. Nagpresenta naman siya na tulungan ng kaibigan para may ginagawa siya. Nang matapos magluto, sabay na nga silang kumain ng almusal. Habang kumakain, nagring ang cellphone ni Anika na nasa tabi lamang ng plato niya. Ang kanyang ama ang tumatawag. Si Dad ang tumatawag? Sabi niya sa kaibigan. Sagutin mo, siyak na nag-aalala na yun sa'yo dahil wala ka sa bahay niyo. Wika naman ni Jenna. Tinanong ni Anika kung ano ang sasabihin niya. Ang suwestyon naman ni Jenna na sabihin na maayos na ang lagay niya at hindi ito dapat na mag-alala. Bumuntong hininga siya at sinagot ang tawag. Anak, nasaan ka? Bakit wala ka sa silid mo? Nag-aalala ako kanina dahil di ka sumasagot sa loob. Kung ano-ano ang naiisip kong dahilan.
Pinag-alala mo ko. Puno ng pag-aalalang sabi ni Mang Andres. Marahil iniisip ng kanyang ama na may ginawa siyang hindi maganda, lalo na sa nangyari kagabi. Napatingin siya kay Jenna. Tumango lamang ito. Dad, hindi ko kayang gawin yun. Huwag kayong mag-alala sa akin. Maayos ako ngayon. Walang masamang mangyayari sa akin. Gusto ko muna ng peace of mind at para makapag-isip-isip na rin. Pwede ba yun, Dad? Pakiusap ni Anika. Malalim na napabuntong hininga na lamang si Andres sa kabilang linya. Kung yan ang gusto mo, anak, ikaw ang bahala. Basta't ingatan mo ang sarili mo, ha? At sana mapag-isipan mo na lahat ng ginagawa ko ay para sa ilang rin naman. Mag-iingat ka, anak. Kapag kailangan mo ko ay tawagan mo lang ako. Ngumiti si Anika. Nagpapasalamat siya dahil nare-respeto ng kanyang ama ang desisyon niya. Sana sa pag-uwi niya, bawiin na nito ang plano nila ni Ramil na mag-date sila ni Reggie para kilalanin ng isa't isa. Hindi niya type ang lalaking iyon. Yes, Dad. Makakaasa po kayo. Maraming salamat po. Mag-iingat rin po kayo. Pinatay na ni Anika ang tawag at naupo na sa mesa. Sinabi ni Jenna na sasamahan siya nito sa kabilang lungsod pagkatapos nilang kumain at makapaghugas ng pinggan. Naligo at nagbihis na nga sila. 1 oras at kalahating minuto ang lumipas nang matanaw na nila ang boundary ng lungsod. Naganap si Jenna ng hotel na matutuluyan niya pansamantala dahil bukas ay mag-a-apply si Anika ng trabaho. Nakahanap naman sila ng hotel. Matapos maibaba ang traveling bag, ay nagpaalam na nga si Jenna. Maraming salamat, Jenna. Tatanawin kong utang na loob sa ito dahil hindi mo ako isinumbong kay Dad. Sabi ni Anika. Ano ka ba? Wala yun. Magkaibigan tayo, kaya dapat suportahan natin ang isa't isa. Ayaw ko rin naman na maikasal ka sa lalaking hindi mo naman mahal. Mahirap yun, Anika. Sagrado ang kasal, kaya't mag-iingat ka. Tawagan mo na lamang ako pag kailangan mo ako, ha? Paalala ni Jenna. Muli nagpasalamat si Anika. Kumaway si Jenna nang makapasok sa sasakyan bago nito iyon pinausad pa alis. Pumasok na siya sa hotel at nagtungo sa reception desk. Nang maibigay sa kanya ang susi ng kanyang hotel room, nagtungo na siya roon. Nang makapasok sa loob, nahiga kaagad sa kama. Napagdesisyonan niya na maghahanap siya ng trabaho kinabukasan. Susubukan niya sa mga convenience store at pati na rin sa ibang pwedeng pasukan. Gustuin man niyang magtrabaho sa mga kumpanya, pero mas maganda na rin sa mga simpleng trabaho muna. Gusto niyang sumubok ng bago. Nahiga siya at ipinikit ang mga mata. Nang magising si Anika, naganda na siya para sa paghahanap ng trabaho. Naligo at nagbihis siya. Nang matapos, lumabas ng silid at lumabas ng hotel. Nagpalinga-linga siya. Pero saan naman kaya siya pwedeng mag-apply? Nagsimula na siyang maglakad at naghahanap ng establishmento na pwedeng applyan. Hanggang sa matapat siya sa isang convenience store na may nakapaskil na wanted sales lady. Pumasok si Anika roon at nagtanong kung saan pwedeng ipasa ang kanyang resume. Kinuha naman iyon ng babae na nasa front desk. Tatawagan ka na lamang namin. Nakangiting sabi nito. Tumango naman siya at lumabas na ng convenience store at naghanap pa ng pwedeng applyan. Tagaktak na rin ang pawis niya. Hindi niya akalain na ganoon pala kahirap ang mag-apply. Kaya maswerte siya dahil hindi niya nasubukan iyon. Ngayon lamang dahil kailangan niya ng trabaho. 12:00 na ng tanghali. Nang mapasahan niya ang mga establishment na kahit walang hiring dahil baka sakali na matanggap siya. Sumakay na lamang siya ng tricycle pabalik ng hotel. Masakit na ang kanyang mga paa kakalakad. Baka nga may paltos pa siya. Pagdating roon, nagpa-deliver na lamang siya ng pagkain. Kapag natanggap na si Anika sa trabaho, kailangan niyang tumira sa isang apartment. Hindi naman sa hindi niya kayang mag-rent ng isang hotel. Paano kapag may katrabaho siya na gusto siyang bisitahin? Di magtataka ang mga ito na mas mahal pa ang bayad niya sa hotel kesa sa kanyang sahod. Nang matapos kumain, nahiga siya at nanood ng TV. Abala sa mga dokumento si Andres ng hapon na iyon, nang may dumating siyang bisita na walang iba kung hindi si Ramil. Pinapasok niya ang kaibigan
at naupo sila sa sofa na nasa tapat lamang ng office table. "O Ramil, napabisita ka?" tanong ni Andres. Gusto ko lang namang kamustahin si Anika. Napapayag mo na ba siya?" tanong ni Ramil. Huminga ng malalim si Andres at ito ay umiling. Sinabi niya sa kaibigan na umalis ng bahay si Anika at nais muna nitong makapag-isip-isip. Nare-respeto naman iyon ni Ramil. Alam nito na hindi rin ganoon kadali ang gusto nila. Pero alam nila na iyon ang makakabuti para sa kanilang mga anak. Tumayo na si Ramil. "Yun lang naman ang dahilan kaya pumunta ako rito, pare. Wala naman tayong magagawa kung yun ang gusto ng anak mo. Sana makumbinsi mo siya," sabi ni Ramil saka lumabas na ng opisina. Hindi maiwasang mapaisip ni Andres. Alam niyang mali ang ginawa niya. Mabuti na nga lang at nagpaalam si Anika na aalis ito. Alam niya na masama ang loob nito. Pero naroon pa rin ang respeto ni Anika sa kanya. Mukhang naging unfair nga talaga siya. Nahihiya lang talaga siyang tumanggi kay Ramil. Kailangan niya ng itamang pagkakamali niya. Hayaan niyang mamili ang kanyang anak ng lalaking mapapangasawa. Alam ni Andres na magagalit sa kanya si Ramil. Pero mas importante para sa kanya si Anika. Kailangan pala niyang masiguro na nasa maayos na kalagayan ng kanyang anak. Kaya naman tinawagan ni Andres ang anak ng kaibigang si Densyo na walang iba kung hindi si Aljon. Hindi pa nakita ni Aljon si Anika dahil kakauwi lamang ng binata galing sa Amerika. Hindi naman nagkikita ang dalaga dahil sa Germany nag-aaral si Anika at kakagraduate lamang ng dalaga last year. Tinawagan niya ang numero ni Aljon. "Hello, Tito Andres? Napatawag po kayo?" tanong ni Aljon na nasa kabilang linya. "Pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo, Aljon? Ako na lang ang pupunta dyan sa opisina mo para makapag-usapan natin ang pabor ko." Sawas ko ni Andres. "No, Tito. Ako na po ang pupunta dyan sa opisina nyo para mapag-usapan natin," magalang na sabi ni Aljon. Sumang-ayon naman siya at sasabihin na lamang sa binata kapag pumunta na roon. Tatawagan pa niya si Jenna, ang kaibigan ni Nika. Si Jenna ang isa sa pinagkakatiwalaan ni Anika, kaya't siguradong alam nito kung nasaan na ang kanyang anak. Tinawagan niya si Jenna. "Tito Andres, napatawag po kayo? May kailangan po ba kayo?" Magalang na tanong ni Jenna. "Jenna, alam kong alam mo kung nasaan si Anika. Nag-aalala ako para sa kanya. Kaya pwede mo bang sabihin kung nasaan siya ngayon? Gusto kong masiguro na nasa mabuti siyang kalagayan. Hindi ko naman siya kakausapin. May uutusan lang ako na tao. Natitingin sa kanya para hindi ako nag-aalala." Mahabang paliwanag ni Andres. Bumuntong hininga si Jenna. "Nag-aalala rin po ako para kay Anika, Tito. Mas mabuti nga po talaga na malaman nyo kung ano ang trabaho niya." Wika ni Jenna. Tinanong ni Andres kung ano ang trabaho ni Anika. "Tumawag po ako sa kanya kanina at kinamusta siya. At nasa bahay daw po siya ni Giselle Fernandez. Katulong po siya ngayon doon. Hindi ko alam kung ano po ang nasa isip niya, kung bakit niya tinanggap yon. Hindi naman siya marunong ng gawaing bahay. Baka dahil gusto niyang takasin yung balak niyong pagpapakasal sa kanya, sa anak po ng kaibigan niyong si Ramil. Yun lang po ang nakikita kong dahilan." Mahabang paliwanag ni Jenna. Napabuntong hininga siya. Kasalanan niya ito kung bakit nasa ganoong sitwasyon si Anika. Sa ngayon ay hahayaan niya na muna ang kanyang anak. Ayaw niyang isipin ni Anika na kinokontrol niya ito. Sinabi ni Jenna kung saang address ang bahay ni Giselle Fernandez. Nagpasalamat si Andres kay Jenna at pinatay na ang tawag. Tinawagan naman niya si Aljon para papuntahin na ito sa opisina. Habang naghihintay, nag-search siya sa website kung sino si Giselle Fernandez. Nabasa niya roon na may-ari ang pamilya nila ng kumpanya ng langis. Nabasa niya rin na nagkaproblema sila sa sales. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang kanyang pintuan at sinabi ng kanyang sekretarya na naroon ang binata. Inutusan niya na papasukin na ito. Nang makapasok si Aljon, lumapit ito sa kanya at nagmano. Umupo ang binata sa sofa. Si Andres naman ay lumabas ng kanyang mesa at umupo sa katapat nitong sofa. "Pagpasensyaan mo na kung naistorbo kita, Aljon. Kailangan ko kasi ng tulong mo."
Umalis kasi si Anika ng bahay dahil ayaw niya sa desisyon ko. Na-date niya si Reggie, ang anak ng kaibigan ko na si Ramil. Nare-respeto ko naman na gusto niya na munang maging independent at makapag-isip-isip. Pero nag-aalala talaga ako sa kanya. Dahil katulong siya ngayon ni Giselle Fernandez. Paliwanag ni Andres. Nagsulubong ang kilay ni Aljon. Tinanong ng binata kung papaano siya nito matutulungan. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang tignan si Nika kahit 2 beses lamang sa isang linggo. Kapag nasiguro ni Andres na hindi ito sinasaktan ni Giselle, ay ayos na yun sa kanya. Naiintindihan naman niyo ni Aljon. Kung sa bagay, ngayon lang naman humingi ng pabor si Andres. Ilang beses na rin silang natulungan ng Ginoo na mapalawak ang negosyo nila. Pero paano kung malalaman o makikita na sinasaktan si Anika kung hindi ako makakapasok sa bahay ni Giselle? Tanong ni Aljon. Maging investor ka ng kumpanya nila, Aljon. Makipaglapit ka kay Giselle o sa kanyang asawa. Tatanawin ko na malaking utang na loob ito sa'yo. Pakiusap ni Andres. Ngumiti si Aljon at sumang-ayon sa gusto ni Andres. Marami na rin po kayong naitulong sa amin, Tito. Kaya bilang pagtanaw po ng utang na loob, tatanggapin ko po ang pabor nyo. Nakangiti na sabi ni Aljon. Nagising si Anika dahil sa ring ng kanyang cellphone. Kinuha niya iyon at sinagot ang tawag. Hello? Si Anika Salvacion ba ito? Tanong ng nasa kabilang linya. Napabalikwa siya ng bangon nang mabusesan na galing sa hindi pamilyar na boses ang kausap. Baka isa ito sa ina-apply niya. Opo, ako nga po ito. Bakit po? Tanong niya. Baka kasi nagkamali lamang siya. Mas mabuti na lamang na tanongin niya kung bakit. Ako yung pinasahan mo ng resume kanina. Pumunta ka rito bukas para sa interview. Nakaramdam siya ng saya. Sa wakas ay magkakatrabaho na siya. Kahit naman di siya magtrabaho, ay mabubuhay pa rin naman siya. Pero ayaw niyang iasa sa ama ang pangangailangan niya. Lalo siya ang umalis sa kanila. Gusto niyang patunayan sa sarili na kaya niyang buhayin ng sarili at maging isang independent. Nang matapos niyang sabihin na pupunta siya bukas, sinabi ng babae ang oras na pagpunta niya. Saka siya nagpaalam. Tinext niya si Jenna at sinabi na natanggap na siya sa trabaho. Kinabukasan ay maagang nagtungo si Anika sa convenience store. In-interview siya at natanggap. Pwede na daw siyang magsimula sa araw ding iyon. Tinuruan naman siya ng mga pwede niyang gawin. Hindi niya akalain na ganoon pala ang pakiramdam ng nagtatrabaho para sa ibang tao. At kailangan niyang paghirapan yung magiging sahod niya. Nakahanap rin siya ng murang apartment. 3 araw na siya sa trabaho at nag-e-enjoy siya. Gabi yon ang magpatawag ng meeting si Madel, ang supervisor ng convenience store. Bukas ay pupunta rito si Ma'am Giselle. Kailangan malinis ang store at maayos ang mga stock. Alam niyo naman, masyadong stricto si Ma'am. Kahit mag-overtime tayo. Anunsyo ni Madel. Sumimangot ang mga naroon pagkatalikod ni Madel. Sino ba naman ang matutuwa? Patapos ka na sa trabaho, tapos mag-overtime pa? Wala silang nagawa kung hindi ang sumunod na lamang. 10:00 na nang umuwi sila. Bumili na lamang ng pagkain itong si Nika sa isang fast food chain. Kinabukasan, ay maaga ring pumasok si Anika dahil kailangan nilang mag-ayos at maglinis. 8:00 nang dumating si Ma'am Giselle. Tinignan nito ang mga stock hanggang sa pumunta ito sa opisina ni Madel. Nag-aayos ng mga chichirya si Anika nang lumapit sa kanya si Madel. Kinabahan siya at inisip na may nagawa siyang mali. Ma'am, ano po yun? May mali po ba akong nagawa? Tanong niya. Umiling naman si Madel. Wala naman. Gusto ko lang na makausap ni Ma'am Giselle. Halika sa opisina. Anyaya nito. Nagtungo na sila sa opisina. Nadatnan nila si Ma'am Giselle na nakaupo sa harap ng mesa. Naupo naman si Nika sa bakanting upuan. Nagpaalam si Madel at lumabas ng silid. Medyo mahina kasi ang benta ng store ngayon, Anika. Kailangan kong magtanggal ng empleyado. May offer sana ako sa iyong trabaho. Kailangan ko kasi ng katulong sa bahay. Nakangiting sabi ni Giselle. Natigilan siya. Wala siyang alam ng mga gawaing bahay. Isa lamang ang mangyayari kung tatanggapin niya ito o hindi. Huwag kang mag-alala. Mas malaki ang sahod mo roon kung ikukumpara rito. Kahit 2 buwan lang habang naghahanap ako ng katulong,
at babalik ka na rin rito. Libre ang pagkain at iba pang mga pangangailangan mo. Gusto mo ba yon? Tanong pa ng babae. Napaisip naman si Anika. Kung hindi niya tatanggapin ang alok ni Giselle, ay pwede naman siyang mag-apply ng ibang trabaho. Pero hindi siya sure kung matatanggap pa siya. Lalo't hindi niya naman nilagay sa resume niya na college graduate siya. Kung maghahanap pa siya ng ibang trabaho at malasi na hindi siya matanggap, wala siyang ibang choice kung hindi ang umuwi sa kanila. Ayaw niyang umuwi dahil alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Sige po ma'am, payag po ako. Pagsang-ayon ni Anika. Kinabukasan, sinundo si Anika ng isang van na pag-aari nitong si Giselle. Nang matapos ang pag-uusap nila kahapon, hinatid siya ng babae sa kanyang apartment, kaya alam nito kung saan siya tumutuloy. Si Giselle na rin ang nagbayad ng ilang araw niyang pananatili roon. Nalaman rin ni Anika sa babae na nagmamay-ari ng kumpanya ang kanilang pamilya. Sa ngayon ay bumabangon pa rin sila dahil sa nalugi ito. Sinubukan lang nito na magtayo ng convenience store dahil hilig ni Giselle ang pagtitinda noon pa man. Kalahating oras ang lumipas at nakarating na sila sa bahay ng kanyang amo. Hindi niya maiwasang humanga sa ganda niyon. Ang driver na ang nagpasok ng traveling bag niya. Sinalubong siya ni Giselle at sinamahan sa magiging silid niya. Ito ang magiging silid mo. Pasensya ka na, medyo magulo ah. Gusto mo na bang magsimula ngayon? Tanong ni Giselle. Tumango naman si Anika. Tiyak na maninibago siya sa kanyang silid, pero wala naman siyang pagpipilian. Naroon na siya, kaya magtitiis na lamang siya. Itinuro ni Giselle kay Anika ang mga dapat nitong gawin sa bahay. Kasama na roon ang pagluluto ng pagkain. Kinabahan si Anika. Wala siyang alam sa pagluluto, pero susubukan pa rin niya. Ngayon alam mo na ang mga dapat mong gawin. Pwede ka nang magsimula mamaya. Okay ba yun sa'yo? Tanong ni Giselle. Tumango siya at ngumiti. Pupunta muna ako sa store. Ikaw na muna ang bahala rito ha. Gawin mo ng maayos ang trabaho mo, Anika. Seryoso nitong sabi. Napabuntong hininga na lamang siya at nagsimula ng gawin ang trabaho. Naglinis siya sa salas at pati na rin sa kusina. Pagkatapos ay naganda siya ng lulutuin. Nanood pa nga siya ng tutorial kung papaanong magluto ng iba't ibang putahe. Gabi na nang matapos siya. Sakto naman na dumating si Giselle, kasama ang asawa nito. Nagtungo si Anika sa salas para salubungin ang mag-asawa. Ano? Bumabagsak ang kumpanya? Ano ba ang nangyayari, Reynald? Tanong ni Giselle. Narinig iyon ni Anika dahil nasa bungad na ng pinto ang dalawa. Huminto sila. Mahina kasi ang sales. Kailangan ng investor na magpapasok sa atin ng malaking pera para may magamit tayo sa advertisement at sa iba pang promotion. Hindi naman natin kailangan gamitin ng pondo dahil para sa production yon. Sagot naman na Reynald. Pumasok na ang dalawa. Napatingin sa kanya ang lalaki at tinanong kay Giselle kung sino siya. Bagong katulong natin. Nakaluto ka na ba, Anika? Tanong ng babae. Tumango naman siya. Lumapit si Giselle sa kahoy na drawer at hinawakan niyon. Bakit pa alikabok? Hindi ka ba napunas? Nakataas ang kilay na tanong nito. Oo nga pala't nakalimutan niya iyon. Nagwalis lang kasi siya mula second floor at hanggang sa ibaba. Pasensya na po ma'am, nakalimutan. Bigla nitong pinutol ang kanyang pagsasalita. Hindi ka ba nagtatrabaho sa bahay niyo? Ayusin mo ang trabaho mo, Anika. Ayaw ko ng palpak na trabaho. Sigaw nito at naglakad patungong hagdan. Napabuntong hininga na lamang siya. Unang araw pa lamang ay napagalitan na siya. Sana lamang ay magustuhan nila ang niluto niya. Dahil kung hindi, ay baka pagalitan ulit siya. Ayos lamang iyon kesa naman saktan siya. Napatitig si Anika sa kisame ng kanyang silid. May naaamoy pa siyang mabaho at hindi alam kung saan nanggaling. Kanina ay napagalitan siya dahil hindi nagustuhan ni Giselle ang niluto niyang ulam. Yun ang unang pagkakataon na nasigawan siya. Hindi niya akalain na nangyayari yun ngayon. Gusto niya nang umuwi. Miss na niya ang kanyang ama. Kakausapin niya bukas si Giselle at sasabihin na ayaw na niya. Hindi niya kayang magtagal rito. Samantala, sa kabilang banda naman, lumabas si Aljon sa kanyang sasakyan. Nasa harap siya ngayon ng Chinji Oil Company.
Pumasok siya sa loob matapos isulat ang pangalan sa logbook. Nang sabihin niya sa receptionist ang sadya niya, kaagad nitong tinawagan ng lalaki. Ngumiti sa kanyang babae nang maibaba nito ang telepono. Kagabi ay nagpaset na siya ng meeting rito. Nasa opisina po sa Sir Reynald. Pwede na po kayong pumunta roon. Sabi nito. Tumango lamang si Aljon at pumasok na sa elevator. Napaisip siya. Ano kaya ang itsura ni Anika? Hindi pa niya nakikita ang dalaga. Lumabas na siya ng elevator nang huminto iyon sa 6th floor. Nagtungo siya sa COO office. Si Giselle ang COO, pero ang kadalasan na naroon ay walang iba kung hindi si Reynald. Tumayo ang babaeng sekretarya nang makita siya at pinagbuksan siya ng pinto saka pinapasok sa loob. Mr. Aljon Villamor, nice seeing you. Magiliw na sabi ni Reynald na nakaupo sa sofa. Inilahad nito ang kamay sa kanyang harapan. Ngumiti siya at nakipagkamay. Naupo na sila. Binaba niya sa mesa ang isang folder. Nandyan ang proposal ko, Mr. Fernandez. Sana magustuhan mo, sabi ni Aljon. Kinuha na Reynald ang papel na nasa folder at binasa iyon. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang halaga ng ipapasok niya sa kumpanya. Napalunok ito. Gustong-gusto ko ang proposal mo, Mr. Villamor. Proposal accepted. Nakangiting sabi ni Reynald. Napangisi naman siya. Sino ba naman kasi ang tatanggi? Tumayo siya at nakipagkamay rito. Ngayon ang kailangan na lamang niyang isipin ay kung papaanong makakapasok sa bahay ng mga ito. Hanggang sa may naisip siya. Mas maganda siguro kung magkaroon tayo ng banding. What do you think, Mr. Fernandez? Tanong niya. Oo naman. What if sa bahay na lang? Kasi alam mo naman si Mrs. Ayaw niyang pumupunta ako sa bar. At least doon safe. Sabi nito habang tumatawa. Natawa na rin siya. Makikita niya na si Anika. Nakapagluto na ng kanin si Anika nang dumating si Giselle. Kasalukuyang naghihiwa ng kulay ng mga sandaling iyon nang pumasok sa kusina. Binati niya ang babae. May darating na bisita sa Reynald. Ako nang magluluto ng ulam. Nakakaya naman sa kanya. Ikaw na lang ang mag-asikaso sa kanila. Hiwain mo na ang mga yan dahil tiyak na papunta na sila rito. Istriktong sabi ni Giselle. Tumango na lamang si Anika. Umalis na sa harapan niya ang babae. Kagabi ay niisip niya na tawagan ng kanyang ama. Pero naisip na naman niya ang balak nito. At pati na rin ang kaibigan nitong si Ramil. Kaya hindi niya itinuloy. Ipinagpatuloy niya ang paghihiwa ng kulay. Nang matapos at masinop ang mga kalat, naligo na siya para naman hindi nakakahiya sa bisita ng kanyang mga amo. Nang makaligo at makapagpihis, lumabas na siya ng silid at bumaba ng hagdan. Naamoy niya ang nilulutong ulam ng kanyang amo. Narinig niya ang paghinto ng sasakyan sa labas. Nagmamadali siyang lumabas para buksan ang gate. Pumasok ang dalawang magarang sasakyan. Ang isa ay sa bisita ng kanyang amo. Dahil maliwanag sa labas, nakita niya ang pagbaba ng isang lalaki. Nagkatitigan sila. Anika, anong tinutunga-tunga mo dyan? Pumasok ka na sa loob para tulungan si Giselle. Utos na Reynald. Kagad naman siyang sumunod at nagtungo sa kusina. Narinig niya na niyaya ni Reynald ang kanilang bisita na pumasok sa loob ng bahay. Saan ka ba nagpunta, Anika? Kailangan kita rito sa kusina. Naiinis na sabi ni Giselle. Humingi siya ng pasensya dahil binuksan niya ang gate. Sinabihan siya ng babae na mag-abot ng mga lulutuin. Kung marunong ka lang sanang magluto, di sana hindi ko na problema to. Galit na sabi ni Giselle. Inihanda na rin ni Anika ang mga plato, kutsara at tinidor, dahil patapos na sa pagluluto ang amo niyang babae. Inutusan siya na tawagin na ang dalawa para makapaghapunan na ang mga ito. Lumabas siya ng kusina. Napatingin sa kanyang lalaki. Nakaramdam siya ng hiya rito. Sir, kain na raw po kayo. Wika ni Anika. Buti naman, dahil gutom na ako, sabi ni Reynald. Umalik siya sa kusina habang nakasunod ang dalawang lalaki sa kanya. Naganda na siya ng kanin sa mesa. Si Giselle naman ay inihanda ang ulam. Umupo na ang tatlo sa mesa. Siya naman ay nasa gilid lamang at naghihintay na may utos sa kanya. Napatingin sa kanya ang lalaki. Hindi ba siya pwedeng sumabay? Para hindi siya nakatayo sa gilid? Sabi ng lalaki kay Reynald. Katulong siya, Aljon. Ang katulong
ay kakain pagkatapos kumain ng mga amo. Mas maganda yan para mautusan siya. Sagot na Reynald. Napailing si Aljon. Pwede bang isabay na lang natin siya para makakain na rin siya? Tanong ulit ng binata. Napatingin sa kanya si Giselle. Umupo ka na, Anika. Wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod. Hindi maiwasang mainis ni Aljon sa kung papaanong itrato ng mag-asawang Fernandez si Anika. Siyak na magagalit si Don Andres kapag nalaman ang bagay na ito. Anong masama kung kasama sa pagkainan ng kasambahay? Kaya bumabagsak ang kumpanya nila dahil sa ganitong pag-uugali nila. Matapos nilang kumain, inutusan si Anika na maghugas ng plato. Hindi niya maiwasang makaramdam ng awa sa dalaga. Nabanggit kasi ng Tito Andres niya ang dahilan kung bakit umalis ng bahay si Anika. Samantala, niyaya na siya ni Reynald na magtungo sa terrace para doon sila mag-inom. Nagdala na rin ito ng wine at pati na rin wine glass. Nang makaupo sila, binuksan na Reynald ang bote ng wine at nilagyan ng wine glass. Matagal na yung katulong nyo? Tanong ni Aljon. Sakto naman na lumabas si Giselle. Dala ang 2 plato ng pulutan nila. Ilang araw pa lang si Anika rito. Sagot ni Reynaldo. Sumabat naman si Giselle at sinabi na walang alam sa gawaing bahay si Anika. Hindi rin daw ito marunong magluto. Parang anak mayaman daw kung umasta. Napatungo-tungo siya. Pumasok na si Giselle. May naisip na paraan si Aljon para makita kung ano ang magiging reaksyon ng mag-asawa kay Anika sa gagawin niya. Kailangan niya lang ihanda ang ebidensya. Kinuha niya ang cellphone at pasimpleng nag-record. Pwede bang humingi ng malamig na tubig? Tanong ni Aljon kay Reynald. Tumango naman ito at tinawag si Anika. Nagmadali namang nagpunta si Anika roon. Matapos sabihin ni Reynald ang ipinapasuyo niya, umalis na si Anika. Pagdating ng dalaga, ay may dala na itong isang basong tubig. Nang malapit na ang babae sa kanya, pinatig niya ito, dahilan para matapon ng tubig sa kanyang damit. Nagulat si Anika at nataranta. Anong ginagawa mo, Anika? Bakit hindi ka nag-iingat? Puro palpak ka na lang ba? Sigaw ni Reynald. Paulit-ulit na humingi ng tawad ang dalaga. Parang maiiyak na ito. Nakaramdam tuloy siya ng awa, pero kailangan niyang gawin ang bagay na yon. Tumayo si Reynald at sinabing kukuha na siya ng damit. Hindi alam ni Anika ang kanyang gagawin ng mga sandaling iyon. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad kay Aljon. Lumabas si Reynald galing sa loob na may dalang damit. Pumasok na siya sa loob dahil tinatawag siya ni Giselle. Napapikit siya. Tsak na pagagalitan na naman siya ng kanyang among babae. Hindi nga nagkamali si Anika. Pagpasok niya, ay bigla ba naman siyang sinampal ng malakas ni Giselle. Napahawak siya sa kanyang pisngi na ngayon ay pulang-pula na. Palpak ka na lang bang palagi, Anika? Pumasok ka na sa kwarto mo at ako na ang mag-aasikaso sa kanila. Sigaw nito. Nagmamadaling nagtungo si Anika sa kanyang silid at doon siya umiyak ng umiyak. Kanina pa naghihintay si Andres ng update kay Aljon hanggang sa tumawag ang binata. Sinagot niya yon. Kagad na ipinaliwanag ni Aljon ang mga nakita. Naikiyom niya ang kamao dahil sa mga nalaman. May ipinasa pa sa kanya na record. Pinakinggan niya ni Andres at lalo siyang nagalit nang marinig ang pinagsasabi ng mag-asawa kay Anika. Kagad niyang tinawagan si Aljon. Aljon, salamat sa impormasyon na ibinigay mo. Napag-usapan na natin yung plano kanina, hindi ba? Yan ang gawin mo. Tignan lang natin kung hindi sila magulat. Puno ng galit na sabi ni Andres. Sumang-ayon naman ang binata sa kabilang linya. Bukas daw ay sasabihin ni Aljon niyon sa mag-asawa. Napabuntong hininga na lamang siya at tinawagan si Anika. Mabilis naman ito iyong sinagot. Dad, napatawag po kayo? Tanong ni Anika na mahalata ang lungkot sa kanyang boses. Namimiss lang kita, anak. Kamusta ka dyan sa trabaho mo? Nag-aalala niyang tanong. Ayos lang naman po ako, Dad. Kung uuwi ako, itutuloy niyo pa rin po ba ang plano niyo ni Ramil? I-date ko pa rin po ba si Reggie? Umiling si Andres. Sinabi niya na hindi niya na yun gagawin. Basta't umuwi lamang siya. Suminghot-singot ito. Nagpasalamat si Anika. Uuwi na daw ito. Natakot lang kasi na umuwi ang dalaga dahil baka pag-uwi niya, ayun ang mangyari. Sinabi naman ni Andres na hindi niya na yun gagawin pa.
basta't umuwi lamang siya. Nagpasalamat ito sa kanya. Sinabi na lamang niya na matulog na ito para makapagpahinga. Anika, dalian mo. May meeting pa ako. Sigaw ni Giselle. Binilisan ni Anika ang pagbibihis. Pupunta kasi siya sa Chinji Oil Company na pag-aari ng pamilya ng babae. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya roon, pero sigurado na magiging alalay siya nito. Last na to, at magre-resign na talaga siya. Total nag-usap naman na sila ng kanyang ama kagabi, at hindi na siya makikipag-date kay Reggie. Matapos magbihis, lumabas na siya ng silid. Nasa sala si Giselle. Tumayo ito nang makita siya. Bitbitin mo yung mga yan. Kailangan nating magmadali. Baka malate na tayo. Sabi nito sa kanya sabay turo sa isang laptop bag. Kinuha ni Anika iyon at ito ay binitbit. Lumabas na sila ng bahay at sumakay sa sasakyan. Nang makarating, nagmamadali silang nagtungo sa loob at pumasok sa elevator. Nang bumukas iyon, dumiretso sila sa isang conference room. Sorry we're late, sabi ni Giselle. Naroon na rin si Reynald. Napatingin si Anika sa lalaking nakatalikod. Parang pamilyar ito sa kanya. Nagtungo sila sa harapan at ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang kanyang ama roon. Ngumiti ito sa kanya. Hindi nagpahalata si Anika. Naroon rin si Aljon. Napapaisip tuloy si Anika kung magkakilala ba si Aljon at ang kanyang ama. Can we have coffee first? Tanong ni Aljon. Tumango naman si Giselle. Anika, anong tinutunga-tunga mo dyan? Hindi mo man narinig ang sinabi ni Sir Aljon? Kumuha ka ng kape. Utos nito. Tumango naman si Anika at ibinaba na sa mesa ang mga dala. Saka nagtungo sa kitchenette na nasa gilid. Minsan naiinis na ako dyan. Noong isang araw ay nabuhusan niya raw si Aljon. Nakakahiya. Kung hindi lang ako naawa sa kanya, baka terminate ko na siya. Naiinis na sabi ni Giselle. Napangisi si Anika. Hindi nito alam na ama niya ang naroon. Siyak na naiinis na ito kay Giselle. Bumalik siya sa mesa at ibinigay sa dalawang lalaki ang hawak na tasa ng kape. Napatingin siya sa kanyang ama. Nakatingin sa kanyang pisngi. Mukhang napansin nito ang pamumula ng kanyang pisngi. Malakas talaga ang pagkakasampal sa kanya ni Giselle kagabi at siyak na may kaunting marka pa yon. Na paano yung pisngi mo? Tanong ni Andres. Tumingin ito ng matalim kay Giselle. Pinagbubuhatan mo ba ng kamay si Anika? Galit na tanong ni Andres. Hindi kaagad nakapagsalita si Giselle, maging itong si Reynald. Tumayo si Andres at lumapit sa kanya, sakay naplos ang kanyang pisngi. Interesado po ba kayo sa kanya, sir? Nagtatakang tanong ni Giselle. Matalim na tinignan ni Andres ang babae. She is my daughter. Kumuha ako ng paraan para makita kung maayos ba ang lagay ng anak ko sa inyo. At nakiusap ako kay Aljon. Narinig ko ang lahat ng mga sinabi ni Reynald sa anak ko. Ni minsan ay hindi ko pinadapuan ng lamok ang anak ko. Pero nagawa niyo pala siyang sampalin. Tiyak na sobrang lakas ang sampal mo. Dahil hanggang ngayon ay may marka pa rin. Galit na sabi ni Andres. Hindi alam ni Giselle ang sasabihin. Inetras na ni Aljon ang investment sa kanila. Walang magawa si na Giselle dahil kung kakasuhan nila ang binata, tiyak nagagastos sila. At hindi nila alam kung sa kanila papanig ang korte, lalo at maimpluwensya si Andres. Lumapit si Giselle sa kanyang ama at humingi ng tawad kay Anika. Kung patatawarin man niya ang babae, nasa kanyang ama pa rin ang desisyon. Lumabas na sila roon at nagtungo sa parking area. Pinasibat na iyon ang family driver nila. Gulong-gulo siya. Pag-uwi niya ay piniliwanag lahat ng kanyang ama, ang lahat ng mga nangyari. Pagkatapos noon, nagtungo si Andres kina Ramil para iatras ang napagkasunduan nila. Bakit? Ayaw mo ba sa anak ko, Andres? Tanong na Ramil. Hindi naman sa ayaw, pare. Pero gusto kong si Anika ang mamili ng lalaking gusto niyang ma-date. Karapatan niya yon. May hinaw na sabi ni Andres. Ngumiti si Ramil at naintindihan siya. Nagpasalamat naman si Andres dahil naiintindihan siya ng kanyang kaibigang si Ramil. Lumipas ang ilang linggo at pati na rin buwan. Naging malapit si Anika at Aljon. Hanggang sa formal na nanligaw si Aljon kay Anika. Masaya naman si Andres dahil nakikita niyang masaya si Anika kay Aljon.